Noong huling beses na bumaba ako sa mundo, noong panahon ng Republika ng Tsina. Sino ba ang mag-aakala sa loob lamang ng 100 taon, ang mundo ay magbabago ng husto? Hoy, matandang tao, sa lahat ng mga taong ito, paano ka nakakaraos? Paano ako nakaraos? Kapag nauuhaw ako, pumupunta ako sa loob ng mga bundok at pumipitas ng mababangis na prutas para kainin. Kapag nagugutom ako, nangangaso ako o nangingisda, mga ganyan. Kung hindi dahil sa inyong populasyon census, hindi ninyo ako mahahanap ngayon. Tunay nga. Ang lugar na ito ng Kunlun Mountains ay talagang kakaunti ang populasyon. Hoy, matandang tao, mayroon ka pa bang mga buhay na inapo? Ang aming pamilya Jiang ay may mga inapo. Ngunit sa hitsura ng mga bagay ngayon, hindi sila mahusay. Kahit na, kailangan pa rin nilang suportahan ang mga matatanda, di ba? 100 taon sa bundok, kahit na pinagkadalubhasaan ko ang Golden Elixir, may utang pa rin ako sa aking pamilya. Ngayon, pagbabalik sa mundo ng mga mortal, balak kong bayaran ang aking mga utang sa kanila noon. Kapitan, hoy, bakit nagmamadali? Dahan-dahan lang. Ang matanda ba ang pamilya ay natagpuan? Sige, magpatuloy ka. Matanda, natagpuan namin ang iyong mga inapo. Dadalhin kita para makilala sila. Mahusay! Dahan-dahan lang. Sasabihin ko sa iyo sa susunod, tungkol sa bundok Kunlun. Ang bilis ng panahon. Salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa lahat ng oras. Ang livestream ngayong araw ay natatapos dito. Si Heng ay laging magmamahal sa inyo. Patuloy na suportahan si Heng bukas. Heng, magpahinga ka ng maaga. Mahal ka, mahal ka, mahal ka. Ikaw din, maglo-log off na ako. Paalam. Sa wakas tapos na. Naubos na ang pondo. Hindi ko alam kung paano si Shi Yuan makakatagal pa ng matagal. Ang bahay na ito aalisin sa loob ng ilang araw. Maari ko lang magmadali at magtrabaho ng husto para kumita sa streaming. Sino yan? Galing ako sa tagapagpatupad ng batas. Magandang araw, galing ako sa tagapagpatupad ng batas. Ito ang ID ko. Ikaw si Mr. Jiang, tama? Noong nagsasagawa kami ng senso, natagpuan namin itong matandang babae na namumuhay ng nag-iisa. Siya ay isang senior citizen na sinusuportahan ng Estado, na nangangailangan ng suporta mula sa kanyang mga anak. Siya? Anong kinalaman niya sa akin? Hindi ko siya kilala. Dapat mo siyang dalhin para hanapin ang kanyang pamilya. Pasensya na, hindi ko na ipaliwanag ng malinaw. Ayon sa impormasyon na ibinigay ng matandang babae, ikaw ang kanyang nag-iisang nabubuhay na inapo. Hayaan mo akong magpakilala, binata. Ako ang iyong lolo sa tuhod na si Jiang Shan na legal na asawa. Ang pangalan ko ay Yun Shu, na ginagawa akong iyong lola sa tuhod. Pero namayapa na ang buong pamilya ko. Paano mo mapapatunayan na ikaw ang lola sa tuhod ng aking lolo? Ito ang apo ko. Ang pangalan niya ay Jiang Xing. Siya dapat ang lolo mo. Alam mo ba, mukha talaga siyang kamukha ng lolo ko. Ma'am, ilan ka na bang taon? Tumatanda na ako at naguguluhan. Hindi ko talaga maalala. Pero siguradong hindi bababasa. 200 taon ang edad ko. Hehe. 200 taon? Ma'am, mainit sa labas. Bakit hindi kayo pumasok sa loob? Hindi talaga malaki ang lugar na ito. Mahal kong apo, sa lahat ng mga taon na ito, marami ka talagang pinagdaanan. Madam, ito ang Jiangcheng, ang financial center. Hindi ito tulad sa bundok. Itong apartment ay itinuturing ng medyo maganda. Niloloko mo ba ako?
Hindi pa ito kasing laki ng dressing room ko. Wala siya dito. Baka naman manloloko siya. Siya talaga ang lola sa tuhod ko. Matagal na siyang nawala. At sinabi niya sa akin na mahigit 200 taon na siya. Naniniwala ka ba doon? Oh, Hindi ko kayo sinisisi. Matagal na akong malayo sa bahay. Ang hindi makilala ng pamilya, natural lang. Sarili ko ang may kasalanan nito. Kaya dapat na akong umalis. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mr. Jiang, huwag mong sisihin ang sarili mo, dadalhin namin ang matandang babae sa isang nursing home. Tara na. Sa mga inapo ng pamilya Jiang, ang aming lola ay umalis ng bahay para hanapin ang tao at nagtago sa kunlon. Kung sakaling bumaba siya mula sa bundok, sana ang kanyang mga inapo ay tratuhin siya ng mabuti. Siya talaga ang lola sa tuhod ng aking lolo. Teka? Lola sa tuhod? Ang tapat mong apo na si Jiang Heng ay nagbibigay galang sa iyo, lola, sa tuhod ng aking lolo. Mabuti. Ang mabuti kong apo. Haha. Dahil nagkakasama-sama ang pamilya mo, kaya aalis na ako ngayon. Salamat. Lola, maupo ka. Isang siglo ng paghahanap ng daan ay hindi katumbas ng kahit isang piraso ng init ng tao. Lola, ang bahay na ito sa loob ng ilang araw ay maaaring kunin. Pero huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng mas malaking bahay para tirhan mo. Hindi kita pababayaan. Oh, ang butihing apo ko, ibinigay ng huling emperador sa iyong lola ilang si Heyuan Courtyard. Lilipat tayo doon bukas ng umaga. Elder yun, mahigit 200 si Heyuan Courtyard dito, maaari kang tumira sa alinman sa mga yon. Lola, ang mga bahay noong panahon mo, sa ngayon, malamang matagal nang expired. Tama? Expired? Huwag kang mag-alala, handa na ang lola mo. Panahon ng Republika, unang henerasyon ha? Oo. Lola, ngayon, hindi na sila kapaki-pakinabang sa panahong ito. Mga walang kwentang papel na lang sila ngayon. Sa halip, ang mga silver dollar at barya ay mas mahalaga. Ang mga iyan ay masyadong mabigat. Ang isang baul ay kayang maglaman ng halos 100,000. Hindi tulad dito. Ang isang bill ay nagkakahalaga ng 100,000. Uy, mukhang kailangan pa ring umasa ang isang tao sa sarili. Walang pay na nahuhulog mula sa langit. Ang lola sa tuhod ay ang naghuhulog ng pay para sa iyo. Ha ha ha. Lola sa tuhod, huwag mo akong asarin. Pero huwag kang mag-alala. Talagang hindi kita hahayaang magdusa kasama ko. Si. Hindi masama. Oh, Lola sa tuhod. Ito ang villa na titirhan natin. Si. Aheng. Aheng, ito siguro si Lola sa tuhod. Tama. Narinig ko kay Aheng na madalas mo siyang alagaan. Bilang kanyang lola sa tuhod, pinapasalamatan kita para doon. Hoy, Lola sa tuhod. Hindi ko matatanggap iyan. Lumaki ako kasama si Aheng. Tama lang na mag-alagaan tayo sa isa't isa. Pakiusap, huwag kang masyadong formal. Mabuti. Para pasalamatan ka sa pagtanggap sa amin, bibigyan kita ng ilang mga bahay na may patio. Seryoso? Siyempre, totoo. Tingnan mo ang lagda. Ang huling emperador, Jiang Heng. Niloko mo na naman ako. Lola sa tuhod, narinig ko na, 100 taon ka na. Sino ang nagsabi niyan? Tiningnan ko ang lumang almanak. Nakakagaan ng loob. Tinakot ako hanggang mamatay. 200 pala.
Lola, ganyan ka na ba talaga katanda? 200 taon lang. Hindi naman ganoon katanda. Huwag kang maniwala sa kalokohan ni Lola. Noong huli, sinabi niya sa akin na siya ay 100. Ayos iyon. Pagkatapos, isasama ko si Lola para ayusin ang kwarto. See ya. Huwag mong kalimutan ang iyong live stream. Ikaw ang top streamer ng pamilya natin. Okay, natapos na ang misyon. Lola, umakyat na tayo. Nag-ipon ako ng isang maaraw na kwarto para sa iyo. Si. Oh, ang lambot. Lola, maupo muna tayo. Ang ganda ng bahay na ito. Gusto ko ito. Ang buhay ng mga tao ngayon ay mas maganda kaysa dati. Lola, kaya dapat kang manatili at magsaya sa buhay. Mula ngayon, ako na ang magiging apo mo. Oh, napakaganda. May isa pa akong apo sa tuhod. Ha ha ha. Lola, magpahinga ka muna. Pupunta ako para ayusin ang mga gamit ni Aheng. Sige, tuloy ka. Sige. Hindi. Kailangan kong puntahan ang aking mahal na apo sa tuhod. Ngayon, lumipat ako. Lumipat sa mansyon, ha? Kaya pala huli ka. Yumaman ka na, ha? Kaming maliliit na fans wala ng halaga, yata. Huwag kang magkamali ng akala. Ito ang bahay ng mabuting kaibigan ko. Tumutuloy lang ako dito pansamantala. Hengge. Sino yung matandang babae sa ikalawang palapag? Teka, Tigil diyan. Iyan ang aking lola sa tuhod. Mahigit 100 taon na siya. Lumipat ako dito para alagaan siya. Masyadong pahirap ang hagdan. Lola, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi. Okay lang ako. Ang hirap kasi gumamit ng hagdan. Nakakainis. Lola, madali akong matakot, kaya huwag mo akong takutin. Pumunta na lang tayo sa ospital at magpa-check up. Okay lang ako. Tingnan mo. Okay naman ako. 'Di ba? Kung hindi ka naniniwala, gagawin ko ulit yung pagtalon para sa'yo. Hoy, sige. Naniniwala na ako sa'yo, okay? Lola, hintayin mong matapos ang live stream ko, saka kita sasamahan, okay? Live stream? Ano yon? Ang live stream ay maraming tao. Ang nanonood sa atin ngayon. Tigilan mo yang biro. Imposible yan. Naglagay na ako ng tatak sa 100 milya sa paligid. Kahit langgam hindi makapasok. Paano nila tayo espiya? Lola, siguradong marami siyang pinapanood na fantasy dramas. Lola, hintayin mong kumita ako ng maraming pera. Bibilhan kita ng bahay na titirhan, okay? Oh, apo ko, Sinta. Kung kailangan mo ng pera, dapat sinabi mo sa akin dati. Pwede akong sumulat ng ilang letra at daan-daang libong pirasong pilak ang akin. Lola, tigilan mo yang biro mo. Maraming tao ang nanonood. Lola, Ano yun? itong mga litrato, gusto mo bang ipa-frame ko para sa'yo? Mga lumang litrato yan. Ayaw ko na sa kanila. At yung litrato ko kasama ng huling emperador, magkasama, sunugin mo lahat. Binigyan niya ako ng maraming titulo ng lupa, wala nang silbi ngayon. Bakit ko pa itatago ang litrato niya? Hindi, sunugin mo lahat. Wow, Rocket! Lola, tingnan mo. Huling emperador? Titulo ng bahay na may courtyard? Mahilig talaga magyabang ang matandang ito. Pero, kawili-wili naman itong live stream. Magpadala tayo ng rocket. 100,000 tao ang sumali. Lola, may iba ka pa bang aayusin? Aakyat na lang ako mag-isa. Lumipad talaga siya. Wow, Carnival.
Nalampasan na natin ang 200,000 manonood dahil sobrang suportado ninyo ako. Paano kung kumanta ako? Hindi. Gusto naming makita si Lola streamer. Lumayo ka. Gusto naming makita si Lola. Ang aking lola sa tuhod, natulog na siya. Paano kung mag-exception ako? Sino ang gusto makita? Paano kung sumayaw ako para sa inyo? Sino bang gustong makita kang sumayaw? Gusto naming makita si Lola streamer. Huwag mo kaming pahirapan. Bilisan mo at ilabas si Lola. Natawa ako sobra. Sumakit ang tiyan ko. Ang aking lola sa tuhod mahigit 100 taong gulang na siya ngayon. Kailangan niyang kumalma at magpahinga ng maayos. Ngayon, siya. Nahihirapan pang bumaba ng hagdan. Lola, okay ka lang? Okay lang ako, okay lang. Lola, ano ang trabaho mo dati? Hindi ko sasabihin sa'yo. Lola, ang kulit mo naman. Aheng, sumabog ang stream mo. Nasa front page na. Wala akong kinalaman dito. Lahat ay salamat kay Lola. Lola, pwedeng tulungan mo akong kunin itong tablet sa kamay ko? Walang problema. Hoy, Lola, hindi mo na kailangang umakyat ng hagdan. Masama sa legs mo. Hindi naman ako aakyat. Tumayo ka lang diyan at huwag gumalaw. Kailangan ko lang kunin yung nasa kamay mo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, Lola, masakit. To kapag tumama, kung ihagis ko to, pwedeng manghina ang tao. Hindi naman kita pinagtatapon, tsaka? Parang bato lang sa tingin mo matatamaan ako? Ngayon, kahit maghagis ka ng bomba, Lola, ako hindi man lang ako kukurap. Talaga? Tumayo ka lang, itaas mo ang tablet na nasa kamay mo. Talagang naguguluhan na si Lola ay sige, tablet lang naman. To, hayaan na natin siyang magsaya. Lola, nag-training ka ba? Hahaha, hindi lang training. Marami akong training. Lola, ikaw, sino ka ba talaga? Ang galing. Shiwan, Anong bago? tingnan mo ang himala. Ano yan, Aheng? Anong himala? 1 milyon na ang manonood sa livestream. Wow, grabe. Aheng, nagdesisyon na ako. Ipapasikat ko ang lola mo. Siya. Lahat, mag-focus. May plano ako. Balak kong umikot kay Lola at mag-livestream sa labas. Livestream sa labas? Tama, si Lola ay isang buhay na aklat ng kasaysayan, puno ng kwento at karanasan. Gagamitin natin ang kanyang mga kwento at karanasan para maantig ang mga netizen. Siguradong magiging top influencers tayo. Sinusuportahan ko yan. Sinusuportahan ko rin. Okay, mula ngayon, ako na ang #1 fan ni Lola. Lahat, magpatuloy sa pag-uusap. Sige, ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ni Lola at pagpapaunlad ng account. Tay, Huang Shiwan. Binalaan na kita dati na isara ang kumpanya at umuwi na. Manahin ang negosyo ng pamilya. hindi pwede. Sa pagkakataong ito, nahanap ko na talaga ang direksyon ko. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Tiyak na magtatagumpay ako. Anas, Ang kapal ng mukha mo. Oy. Itong walang utang na loob na anak, lalo siyang nagiging walang alam. Tay, huwag kang magalit. Hahanapin ko si Shiwan ngayon din. Papipigilan ko siyang isara yung basurang kumpanya. Hey, sasamahan kita. Sige, Ang bilang ng mga manonood ay lumampas sa 3 milyon. sasabihin ko ng diretso sa iyo. Gusto naming makita ang lola. Nakatulog na ang Lola. Huwag mo siyang istorbohin. Nandito na siya. Lumitaw na ang lola. Lola, Sa tingin ko lang, maganda talaga pagkakagawa ng mga hagdan na ito. Oh, mahal kong apo. Paano kung palamutihan natin ang bagong bahay natin gaya nito? baka naman para mas madali para sa iyo ang tumalon? Wala nang pagtalon. Hindi natatalon ang lola. Ang cute ng matandang ito. Magpadala ng rocket para sa lola. Kakasali lang sa stream. At may rocket na agad.
Tay, nasa loob si Shiwan. Tara na. Tio Huang, bakit ka nandito? Nasaan si Huang Shiwan? Sabihin mo sa kanya na lumabas. Si Yuan ay nagpapahinga sa kanyang silid. Alam niyang pumunta kami para sa kanya, at hindi pa rin siya magpapakita. Papuntahin mo siya rito. Mukhang hindi maganda ang intensyon nila sa pagpunta rito. Mahal kong apo, mabilis na maghain ng tsaa sa ating panauhin. Itong matandang babae, marunong ng kung fu. Hindi yon. Saan nanggaling ang matandang ito? Tatay, kilala mo ba siya? Ito ay ang aking lola sa tuhod. Kami lang ay pansamantalang nakatira dito. Hanggang makahanap kami ng lugar, lalabas kami agad. Tito Huang, Hindi na kailangan. Ang pamilya Huang ay maraming pera. Umaasa lang ako na makakausap mo si Shiwan ng may katwiran. Siya ay immature. Hindi mo rin naiintindihan. naiintindihan ko? Tito Huang, Tatay, aakyat ako at kakausapin si Shiwan. Maupo po kayo. Matanda, ito ang upuan ng aming amo. Ayon sa mga patakaran, pumunta ka sa tabi. Ganoon ba? lola sa tuhod, paano kung tayo umupo sa ibang lugar? Ang mga butong ito ko ay masyadong matanda para kumilos. Feng. Kalimutan na. Napakatanda niya. Hindi na ako mag-aabala makipagtalo sa kanya. Ano? Maliitin mo ako? Isang matandang bruha? Ang tsaa na ito ay medyo mura. Tatay, halika at tingnan mo. Wyming, ikaw ay isang chairman. Pagkatapos ng lahat, kapag nasa publiko ka, kumilos ng may dignidad. Bakit ka laging mainipin? Hindi, halika at tingnan mo, pagkatapos ay mauunawaan mo. Nag-aalala sa wala. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Afeng. Ako ang bodyguard ng pamilya Huang. Isang maliit na bodyguard. Ang aming amo ay isang kilalang tao sa Jiangcheng. Ang pamilya Du na sumusuporta sa kanya ay isa sa 4 na dakilang pamilya. Ang iyong ugali kanina ay labis akong ikinalungkot. Ang mga kahihinatnan ay magiging matindi. Ano? Ano ang gusto mong gawin? Matanda, narinig mo na ba? Ang sining sibil, Tai Chi ay nagpapatahimik sa mundo. Ang sining militar, Bajikuan ay nag-aayos ng sansinukob. Ito ay 20 taon ng kahusayan. Ang iyong talim ay masyadong mahina. Ang iyong puwersa ay masyadong mahina, bata. Ang iyong kung fu ay hindi sapat. Matandang bruha, naghahanap ka ng kamatayan. Hoy, Wyming, bakit ka nagmamadali? Anong gagawin mo? Tingnan mo ang mga litratong ito. Kung tingnan ko, ito ay mula noong nakaraang siglo. Rothschild, Tesla, Einstein. The Last Emperor, Diyos ko. Paano nangyari ito? Tatay, okay ka lang? Tatay? Bro? Anong ginagawa mo dito? Si Yuan. Anong meron sa litratong ito? Saan mo nakuha ito? Ang mga litratong ito, lahat sila ay ang lola sa tuhod ni Jiang Heng. Sunugin na sana niya ang mga ito. Akala ko sayang, kaya pinaframe ko ang mga ito. Paano siya nagkaroon ng mga litratong ito? Dahil ang taong nakaupo sa armchair, that ay ang lola sa tuhod ni Jiang Heng. Ang mga malalaking tao na ito, lahat ay nirerespeto ang matandang babae na ito. Sino ba talaga siya? Iyon ang taga-suporta ng aming pamilya. Ang unang henerasyong pinuno ng pamilyang Du, Master Sheng. Tunay nga. Hindi ko inaasahan na isang Shanghai tycoon ay luluhod at mag-aalok ng tsaa sa isang tao. Mukhang talagang minamaliit ko siya. Naku, Anong problema, tatay? nasa baba pa si A Feng. Bulag siyang tapat. Natatakot ako na ipagtanggol niya ako. Naku, si A Feng ay isang kontemporaryong master ng Bajikuan. Baka, patayin sa suntok ang matandang babae na ito. Tara na. Matandang bruha. Hinahanap mo to.
Ang sarap ng suntok na iyon sa palad. Ang tadyak na iyon ay malakas at mabigat. Ang kanyang enerhiya ay dumadaloy na parang dragon. Hindi bababasa. 100 taon na kasanayan sa martial arts. Sino man ang nagdududa sa matandang babae ay humakbang. Siya lumipad siya. Itong matandang babae ay ang direktang lola sa tuhod ni Jiang Heng. Tama. Ang matandang babae na iyon, ang apelyido niya ay, yun, hindi ba? Oo. Ano ang problema? Naku, masama ito. Ha? Heng. Tiyo Huang Lola sa tuhod. Hindi niya sinasadya. Huwag mong sisihin si Lola sa tuhod. Naku, baka pag-initan ni tatay si Lola sa tuhod. Tatay matanda na si Lola sa tuhod. Pakiusap, huwag mo siyang takutin. Okay lang, okay lang. Siya ang lalaki mo, di ba? Weiming machtimpla ka nachtsa. Si. Nahimatay lang siya. Ayos lang siya. Ako si Huang Qingyun. Naghahain ako ng tsaa para sa kagalang-galang na matandang babae. Bulag ako. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Lola sa tuhod, napakabuti ninyo. Huwag po ninyong itanong sa akin. Ang inyong apo. Taga saang pamilya ka? Lola sa tuhod, ang aming pamilya Huang ay naglilingkod sa pamilya Du. Ang pamilya Du. Pamilya ni Du Yuesheng. Sa teknikal, ang tawag ninyo sa akin na Lola sa tuhod ay tama lamang. Oo, Lola sa tuhod. Ako, ang ikatlong henerasyong tagapagmana ng pamilya Huang, Huang Qingyun, ay nag-aalok sa inyo ng tsaa. Tama ba ang nakikita ko? Ang pinakamayamang negosyante ng Jiangcheng, Huang Qingyun, ay naghahain ng tsaa sa isang matandang babae. Anong nangyayari? Sino ang matandang ito? Ito ang nagpabago ng aking isipan sa buong tag-araw. Ito ay ang gintong tungkod na nanmo na minsang nanakit sa general ng pamilya Du. Marunong ka sa tamang asal. Ito ang dapat gawin ng isang nakababata sa nakatatanda. Dali, yumukod ka sa Lola sa tuhod. Ha? Tatay, gusto mo akong yumukod sa matandang bruhang ito? Paano ka naging bastos sa Lola sa tuhod? Yumukod ka na. Aray. Sige, sige, pagod na ako. Gusto kong magpahinga. Lola sa tuhod, tulungan ko kayong magpahinga. Matanda na ako. Kaya ko pa namang kumilos ng mag-isa. Mabuting apo, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ang Lola sa tuhod. Teka, siya, kaya niyang lumipad. Si Yuan. Lola, tungkol sa pagpunta sa kabisera, bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Hindi ko alam na magkakilala kayo. Tsaka, pumunta siya rito para humingi ng tulong kay Heng. Shiyuan, si tatay at ako ay pumunta rito ngayon para bigyan ka ng ultimatum. Isara mo na yung bulok mong kumpanya ng pagpapalabas ng lift. Hindi ko isasara. Bakit ko naman isasara? Kung isasara ko, ano na ang mangyayari kay Heng? Kailangan mo lang. Tumahimik ka. Isara ang ano? Heng, nasa kumpanya mo rin ba siya? Oo, siya na ngayon ang pinakasikat na lalaking streamer sa kumpanya ko. Kung isasara natin, sayang naman. Hindi na kailangang isara. Heng, kung magkakaroon ka ng anumang problema, sabihin mo lang kay Uncle Huang. Uncle Huang, sinusuportahan ka niya sa pagli-livestream. Talaga? Salamat po, Uncle Huang. Hindi, tatay. Hindi ba tayo nagkasundo bago pumunta rito? Vaimeng, mag-ayos ka ng 2 katulong para alagaan si Lola at maghanda ka rin ng ilang dekalidad na dahon ng tsaa, $10,000 bawat libra. Hindi ako. Medyo nalilito ako. Bahala na, bahala na. Ako na lang ang gagawa. Tara na. Ano ang nangyayari ngayon? Ay naku, naka-livestream pa. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Huang ay lubos na gumagalang sa matandang babae. Ay naku, ang livestream ay may 5 milyong manonood na ngayon.
Unang ranggo sa unang pahina. Unang ranggo sa chart ng pamumuhay. Nangungunang lalaking streamer sa dami ng manonood. Nakatanggap ng 10 milyon sa suporta ng trapiko. Ang galing! Nakatanggap 1.68 milyon. At si Lola sa tuhod ay nasa listahan ng pinakasikat. Ito bang alindog ni Lola sa tuhod? Streamer, may pribadong mensahe ka. May nagpadala ng 10 rocket. 10 rocket. Ano? Magdagdag ng kaibigan. Wow! Isa pang 10 rocket. 10 rocket. 100,000 piso. Para lang sa isang pwesto ng kaibigan? 1,000 rocket, 10 milyon. Ang pamilyang Huang ng Shangjing. Ito ang tatay ko. Talagang sinusuportahan niya tayo. Tatay, 3 taon kang hindi nagkakasundo kay Xiwan. Bakit bigla mo siyang sinang-ayunan? Maaaring dahil sa matandang babaeng iyon. Kung ako hindi ako nagkakamali, ang matandang babaeng iyon ay dapat ang guro ng bayani ng pamilyang Du. Ang dakilang guro ng matriarka ng pamilyang Du. Ang matriarka ng pamilyang Dudu Feng siya. Ngayon sa Shangjing, siya ay isang malaking tao na may malaking kapangyarihan. Maswerte si Xiwan. Hindi inaasahan, sa isang pagkakataon ng tadhana, nakakuha siya ng isang malaking benepisyo. Uy, tatay, kaya, tayo ba? Pupunta sa tirahan ng pamilyang Du ngayon? Tama. Sumama ka sa akin upang magbigay galang sa matriarka ng pamilyang Du. Nahanap mo ba ang pangunahing guro? Oo, ginang. Buhay pa ang pangunahing guro. Talaga. Sa kanyang kamay, nakasandal pa rin sa tungkod mula sa larawan. Iyon din. Ang galing! Tara. Tatay, narinig mo ba iyon? Buhay pa ang pangunahing guro. Ang tagapagtaguyod ng aming pamilya, Du ay buhay pa. Feng Xia, kung isang araw ang aking guro ay bumaba mula sa bundok, ikaw, dapat gawin ang lahat upang suklian siya. Tatandaan ni Feng Xia. Bago ka umalis, may ibinigay ba sa iyo ang pangunahing guro ng mga tagubilin? Huwag mo siyang gambalain ng basta-basta. Hindi niya iyon sinabi. Lola, siya ay kasalukuyang nasa villa ng aking anak na babae. Ginang, maaari kang anumang oras bisitahin siya. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Ang pangunahing guro ay isang taong kakaunti ang pagnanais. Hindi siya gustong gambalain. Pabayaan pa ang aking ama. Kahit ang pinuno ng sekta ng langit at lupa ay gustong makita siya, depende ito sa kanyang kalooban. Kung gayon, ano ang dapat naming gawin? Sa tingin ko, dapat muna nating makilala ang apo sa tuhod ng pangunahing guro, Aheng. Hayaan siyang magpakilala sa atin. Sa ganoong paraan, hindi ito lalabag sa mga patakaran. Sige, pupunta ako ngayon para ayusin iyon. Lola, kumita ako ng pera sa livestream ngayon. Isasama kita para bilhin ang gusto mo ngayon. Mga brush, tinta, papel, at inkstone. Ano sa tingin mo? Sigurado ka ba? Ang mga brush, tinta, papel, at inkstone na gusto ni Lola ay hindi ordinaryo. Huwag kang mag-alala, Lola. Kapag nakarating na tayo sa tindahan, pumili ka lang ng gusto mo. Saka nga pala, Lola, kilala mo ba ang tatay ni Shiyuan? Hindi siya karapat-dapat na makilala ako. Pero dapat narinig na niya ang pangalan ko. Lola, ano ba talaga ang ginawa mo noon? Tio Huang, ang respeto sa iyo ay hindi lang simpleng pagiging magalang. Siwan, ang tatay mo ba ay palaging nagtatrabaho para sa pamilya Du? Simula noong panahon ng lolo ko, siya ay nagtatrabaho para sa pamilya Du. Makatwiran iyon. Noong una, tinanggap ko ang pinakabatang alagad na siyang pinuno ng pamilya Du, si Du Yuesheng. Guro, uminom po kayo ng tsa. Mula ngayon, ikaw ay opisyal kong alagad. Salamat, Guro. Ang maalamat na taong iyon ng pamilya Du ay alagad mo? Oh, Kaya naman Tio Huang ay labis na gumagalang sa iyo. hindi siya nabuhay noong panahong iyon, pero noong una niya akong makilala, siya ay sapat na magalang. Mukhang ang pamana ng pamilya Du ay naipasa. Tama ka, Lola. Ang kasalukuyang matriarka ng pamilya Du ay ang pangalawang anak na babae ng taong iyon. Iyon ay lohikal.
Lola, ang antigong tindahan ay nasa unahan lang. Tara na. Lola, ito ang antigong tindahan. Tatlo kayo. Ano ang pwede kong maitulong? Tumingin lang. Si, tuloy kayo. Ah, maganda. Lahat sila ay maganda. Ginoo? Bini-bini. Ginoo? Ang brotsang ito. Ano? May problema ba? Wala. Bini-bini. Alam mo kung ano ang maganda. Maaari ko bang subukan? Sige, pumunta ako para maghanda ng tinta. Ay, hindi na kailangan, hindi na. Sulat-sulat lang. Sige, magsulat ka. Ah, mahusay. Ito mismo ang brotsa na gusto ko. Pakibalot naman. Sige. Ibalot ko agad para sa'yo. Magkano? Itong kahoy na rosas, brotsang puti ng Han na may disenyong dragon. Ang presyo ay $1,670,000. Magkano? Ba? 1.67 million. Ikaw, hindi mo naman ako ninanakawan, diba? Henger, anong problema? Wala, Lola. Kung gusto mo, bibilhin ko ito para sa'yo ngayon din. Mahal kong apo, huwag kang mag-alala sa pera. Mamaya, Lola, susulatan kita ng ilang titik at babalik lahat. Magkano ba ang ilang titik? Kalimutan mo na, basta masaya si Lola. Nag-swipe ng card. Ma'am, narito ang brooch na hinihingi mo, kasama ang papel at tinta. Lahat ay top quality. Mahal kong apo, Nakuha ko na. paalam. Sana'y umunlad ang iyong negosyo. Balik po kayo. Lolo, baliw ba ang matandang babae na iyon? Magsusulat ng ilang titik at inaasahang kikita siya ng milyon, kahit ang mga tunay na master ng kaligrapiya hindi laging magagawa iyon. Oh, ang pagchichismis sa likod ng iba ay isang malaking bawal. Napakabastos. Hindi, Lolo, naawa lang ako sa brush na iyon. Ang brush na iyon ay ginamit ng huling emperador. Kung tama ang presyo, maaaring ibenta ito ng milyon. Huwag mong husgahan ang iba sa iyong makitid na pag-iisip. Ang tungkod ng matandang babae na iyon pa lang ay kayang bilhin ang buong tindahan natin. Lolo, niloloko mo ba ako? Bakit ko naman gagawin iyon? Brush na walang tinta ay nagiiwan ng marka. Kaligrapya na umaabot sa banal. Ma'am? Lolo, anong problema? Pumunta ka, pumasok sa loob at ilabas ang aming custom-made, pinakamahalagang picture frame. Gusto kong ipa-frame ang mga karakter na iyon i-mount. Hindi, Lolo. Hindi ko maintindihan. Bakit mo inaabala ang isang blankong papel? Walang nakasulat dito. Hindi mo maintindihan dahil bata ka pa. Sa susunod na 40 taon, ang papel na ito ay magpapakita ng iyong buhay. Buhay. Tandaan mo, mula ngayon, kapag ang matandang babae ay may bagong likha, sa lahat ng paraan, bilhin mo ito pabalik. Sige, magpatuloy ka na. Lola sa tuhod, alam kong mahilig kang makinig ng musika, kaya inarkila ko ang buong teatro para makinig ka ng busog ang puso. Ang galing mong apo. Lola, sa tuhod, kaming dalawa, hindi talaga namin maintindihan ang pinong panlasa na ito. Kakain muna kami, at babalikan ka namin mamaya. Tama. Kayo dalawang kabataan kailangan ng sarili niyong espasyo. Sige, huwag kayong mag-alala sa akin. Tara na.
Matandang ginang, tinawagan ko na si Shiwan. Kasama niya ngayon si Aheng. Hinihintay ka namin doon. Mabuti. Sige, umalis na tayo ngayon at makipagkita sa nag-iisang ina po ng pamilyang Jiang. Shin Yao, ito ba ang streamer na gusto mo? Jiang Heng? Zin Yao. Huwag mong sabihin, gusto mo si Jiang Heng. Ibig kong sabihin, gwapo siya, pero wala siyang background, walang pinag-aralan. Ano ba ang nakikita mo sa kanya? Kapag naghahanap ako ng asawa, hindi ako nagmamalasakit sa itsura. Inimbestigahan ko na itong lalaki. Malinis ang background ng pamilya niya. Matuwid ang kanyang pagkatao. Gusto ko lang siya. Sige, puntahan natin siya. Tara na. Sino ang matapang na magpahiya kay Miss Feng? Naghahanap ka ba ng gulo? Kumalma, kumalma. Huwag kang magdulot ng gulo. President Huang, nandito ka. Madam Du, Madam Du. Madam Du, bakit ka nandito? Madam Du, bakit siya nandito? Ewan ko. Madam Do, di ba bihira siyang lumabas? Sino pa kaya ang nag-imbita sa kanya? Shin Yao, nandoon yung gusto mong lalaki. Bakit di mo subukan? Wala namang madali. Dahan-dahan lang. Matandang ginang, bakit siya papunta roon? Posible kaya? Kilala niya si Jiang Heng? Imposible. Ang isang tulad ni Matandang Ginang, isang malaking tao tulad niya. Si Jiang Heng ay hindi man lang makalapit sa kanya. Kumusta po, matandang ginang? Aba, kumusta, mga bata? Umupo, umupo. Sino ito? Ito ang maalamat na malaking tao mula sa kabisera. Huwag masyadong formal. Ako'y mula sa henerasyon ng tatay mo. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong tita. Ano? Si matandang ginang ay tita ni Jiang Heng. At sinabi mong wala siyang koneksyon? Na-check ko na. Si Jiang Heng ay isang ordinaryong tao lang. Maaaring may kakaibang nangyayari? Sa mga nakaraang taon, kasalanan ko ito. Pinasakit ko ang pamilya ninyong Jiang. Ale, huwag kayong makonsensya. Ang lolo ko, siya ay laging mapagmataas at matuwid. Tinanggihan niya ang inyong kayamanan. Normal lang iyon. Mukhang hindi mo pa rin ako tatawagin, auntie. Mayroon pa. Isang bagay na bumabagabag sa iyo. Hindi iyon. Ako. Tatawagan kita, okay? Oh, auntie. Mabuting bata. Ang lahat ng buhay na na-miss mo nitong mga taon, mula ngayon, babayaran ka ni auntie. Imposible. Si Jiang Heng ay kay Ale maliit na manliligaw. Si Ale ay may konsensya sa kanya, kaya ganoon ang kilos niya. Baliw ka! Si Ale ay napakatanda na. Paano mo iyon ipapaliwanag? Kung si Ale ay hindi gusto sa kanya, ang pinuno ng pamilya Huang, paano siya naging napakagalang sa kanya? Alam mo, noong live stream, inihain siya ng tiyaan ng pinuno ng pamilya Huang. Maaaring gusto nilang mag-propose ng kasal sa pamilya Do. Si Jiang Heng ay hindi ganoong uri ng tao. Paano siya makikisama sa makapangyarihan? Bakit ka sigurado? Ngayon mo lang din siya nakilala. Aheng, kung hindi ka tututol sa hinaharap, tawagin mo na lang akong kuya. Ano? Tawagin siyang kuya? Ang aking mabuting kaibigan ay naging tiyuhin ko. Auntie, si Lola ay nasa Opera House. Dadalhin kita roon ngayon upang makita siya. Okay. Tara na. Umalis na sila. Dali, sundan natin sila. Nandyan lang. Sa wakas, makikita ko na ang Grandmaster. King Yun? Ano itsura ko? Ayos. Ang ganda mo. Tita, Lola, nasa loob na ng sinehan? Sige, sige. Ikaw muna ang pumasok at ipahayag mo. Ginang, hayaan mo akong isama ka sa loob. Pumasok na sila. Tara na.
Pasensya na, lahat. May nag-book ng buong lugar ngayong gabi. Walang pinapayagan na hindi kasama. Nagbook ng buong lugar? Sa likod ng sinehan na ito, may isang matandang master na sumusuporta. Ang mag-book ng buong lugar at ipaalis ang lahat, iyon ay tiyak na gawa ng matandang ginang. Hindi. Nasaan si Jiang Heng? Bakit hindi natin makita si Jiang Heng? Hindi ba sila lahat pumasok kanina? Xin Yao, ano ang gagawin natin? Okay lang, tayo'y papasok sa likod na pinto. Lola, ang pamilya Du at ang matandang ginang ay dumating na. Ano ang ginagawa ng matandang ginang? Maaari bang siya ay talagang nag-aalok ng kasal? Oh, Tigilan mo ang kalokohan. Ang matandang ginang ay hindi nag-asawa sa buong buhay niya. Gusto niya lamang panatilihin ang negosyo ng pamilya Do. Maaari bang naging matalino na siya sa kanyang katandaan? Hoy, tumahimik ka. lumuhod siya. Ano ang nangyayari? Hindi ba tayo pupunta para makita si Lola sa tuhod? Bakit ka nakaluhod? Ang alagad ng iyong alagad ay bumabati sa iyo, dakilang guro. Ang alagad ng iyong alagad ay may kasalanan. Ang pamilyang Du ay may kasalanan. Ikaw, munting babae, anong kasalanan ang nagawa mo? Binigo ko ang pamilyang Jiang. Parusahan mo ako, dakilang guro. Binigo ka ng pamilyang Du, dakilang guro? Hindi. Ang matandang babae ay hindi lumuluhod kay Jiang Heng, kundi sa matandang babaeng maputi ang buhok. Sino ang taong ito na kayang gawin ng matandang babae? Napakababa. Ang isang matatawag na dakilang guro. Itong matandang babaeng maputi ang buhok ay tiyak na ang bayaning iyon ay guro. Ano? Tatay, lola sa tuhod. Ano ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan? 100 taon na ang lumipas. Bakit ang pamilyang Du ay may ganoong kataas na paggalang pa rin sa kanya? Ako, ang iyong ama, ay hindi rin maintindihan. Sa panahong ito kung saan ang kita ang pinakamahalaga, ang pamilyang Jiang ay ganap na nawalan ng halaga. Ang matandang babae na ito, bakit siya pa ring nagpapakita ng ganoong malaking paggalang sa kanya? Sa tingin ko, naiintindihan ko na ngayon. Ang matandang taong ito ay dapat na naging isang dakilang tao. Kahit pagkatapos ng 100 taon, ang kanyang impluensya ay nangingibabaw pa rin sa lahat. Nagpapabigat sa puso ng pamilyang Du, na nagpapangamba sa pamilyang Du. Iyon ang makapagpapaluhod sa mga maharlika ng kabisera yumukod, at magbigay-pugay na ganito ay dapat na siya. Si Jiang Heng ay lola sa tuhod. Ang pagluhod sa ibang tao ay isang bagay. Ngunit ang pagluhod sa matandang babaeng pinagtawanan natin sa livestream? Ang background ni Jiang Heng ay talagang hindi kapani-paniwala. Kaya ang sinabi ng Lola sa tuhod ay totoo lahat. Hindi siya nagmamayabang at mas mataas pa ang katayuan niya kaysa sa naisip ko. Si Yuan, ang lola ng pamilya mo ay masama ang pakiramdam. Tulungan mo siya ngayon. Oh, salamat, Grandmaster. Sabihin ko sa iyo, ngayon ang pamilya nating Jiang ay kami na lang dalawa, lola at apo. Bumaba ako ng bundok ngayon para sa kanya lang. Hindi mo ako pababayaan muli, okay? Oh, Grandmaster. Hanger. Pagod na ako. Umuwi na tayo. Sige. Bilis! 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 Tara na! Babalik ako at magpapadala ng 12 dosenang rockets bilang paumanhin. Oh, hindi sapat ang 12 dosenang, kahit ilang daan. Matandang ginang. Dapat din tayong umalis. Sa tingin mo ba, hindi ko dapat ginawa iyon? Alam ko. Matandang ginang, ikaw ay tapat at naaalala ang mga lumang ugnayan. Pero kinakatawan mo ang 4 na dakilang pamilya dahil sa iyong katayuan at posisyon, ang pagyuko mo. Normal lang na ganyan ang iniisip mo.
Ngayon ang pamilyang Jiang ay talagang isang ordinaryong sambahayan. Itong pamilyang Jiang ay napakataas ng katayuan noon. Ang pamilyang Jiang dati ay halos pareho lang ngayon Bakit mo? dahil ang nakatatandang iyon ay kumakatawan sa isang bagong antas. Kung gusto niya, lahat ng bagay sa mundong ito ay madaling makamit. Diyos ko, ang nakatatandang ito ay may ganyan kataas na katayuan. Ang mabituing langit sa iyong mga mata ay masyadong madilim. Sasabihin ko sa iyo, kahit ang pamilyang Du o maging ang buong kabisera ay isa lamang maliit na bahagi ng impluensya ng Grandmaster na ito. Mabuhay ang Grandmaster. Kahit si Du Yuesheng ay dulo lamang ng iceberg para sa Grandmaster. Itong matandang ginang, kung may mangyari sa kanya, kayo ang pananagutan ko. Handa na ba ang almusal? Handa na. Si. Kuya, gising ka na. Ginoong Huang, Tito Huang. Talaga hindi pa ako sanay sa bagong pagkakakilanlan ko. Kuya, Matandang ginang. Pinabigyan ako ng mensahe. Pupunta ka sa piging ng pamilya Du mamayang gabi. naunawaan ko, Tito Huang, oo. Oo, kuya. Shiyuan Tigil. Batiin mo siya. Magandang umaga. Tito, Mabuting pamangkin. Ang bait mo naman, di ba? Magalmusal ka na. Lola, sinabi ni Tita Du, pinabigyan akong pumunta sa piging ng pamilya niya ngayong araw. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Kung hindi, huwag. Ikaw ang bahala. Lola, si Tita Du ay mabait na tao. Sa tingin ko, pupunta ako. Oo, mabuti kang apo. Alam kong pupunta ka, kaya naghanda ako ng regalo ng maaga. Pero kailangan mong mangako sa akin. Huwag mo itong bubuksan ng mag-isa. Maaari ka bang mangako? Sige, kunin mo. ang misteryoso ng kahong ito. Lola, ano ang nasa loob? Gusto ninyong lahat malaman, di ba? Oh, Hindi ko sasabihin sa inyo. Lola, naglilihim ka na naman. Bueno, busog na ako at nainom na. Hoy, Batang Huang, ihanda mo ang aking brush, tinta, papel, at inkstone. Si. Aheng, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito para makabawi sa oras ng iyong livestream. Sige. Tara na, Lola. Ano ito? Nasira ang stream. Xinyao, si Jiang Heng ay nag-start ng livestream. Talaga? Magsisinungaling ba ako sa'yo? Lolo, ang apo ng matandang babae ay nag-stream ngayon. Bilisan mo, dalhin dito, tingnan ko. Miss na namin si Lola. Pasensya na talaga, lahat. Kahapon, isinama ko si Lola manood ng opera. Ito talaga ang aking unang pagkakataon na makinig ng opera. Hindi ko inaasahan ang panlasa ni Lola ay napakahusay. Narinig ko na ngayong araw si Lola ay magsusulat ng calligraphy. Sama-sama tayong manood. Para lang linangin ang aking isip kapag wala akong ginagawa. Heto na, narinig ko na ilang mga karakter ay nagkakahalaga ng 10,000 silver dollars. Ang matandang ito ay marunong magyabang. Pagsusulat lang naman ng ilang karakter. Sinabi lang iyon ng matandang babae ng basta-basta. Huwag kang mag-udyok ng gulo, okay? Manood ka lang. Nag-tip ng Super Rocket ang Treasure Pavilion. 100 na putok. Treasure Pavilion. Ang dami. Ipagpatuloy mo ang pagpapadala para sa akin. Sa lahat ng paraan, kailangan kong bilhin ang sa matandang babae calligraphy treasure. Regalo ng Treasure Pavilion 100 Super Rockets Xinyao. Mukhang may nakikipag-compete sa iyo para sa top spender spot. Treasure Pavilion, ano ito? Paano sila nangahas na makipag-compete sa akin para sa first place? Babagsakin kita. Tip ng National Goddess 500 Super Rockets. 500 rockets. Anong meron sa inyo ngayon? Bakit lahat ng nasa livestream nag-spam ng mga regalo? Ako ang nasa livestream ni Jiang Heng, ang top spender.
Poprotektahan ko si Jiang Heng. Tingnan. Sige, sige. Dito na tayo huminto para sa ngayon. Madam, wala akong talento. Kulang ako sa kaalaman. Patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Medyo naguguluhan ako. Sa iyong kakayahan, sa panahon ng Republika, hindi ka man lang maging bantay pinto pabayaan na ang pamamahala ng mga gawain. Tama ang madam, napagsabihan ako. Ako, ang iyong nakababata, mula ngayon ay magsisikap at hindi biguin ang iyong tiwala. Lolo, sino itong matandang babae? Siya ay nangahas na pagsabihan si Huang Qingyun sa harap niya. Siya ang pinuno ng pamilya Huang. Hoy, ikaw na maliit na brat. Sinabi ko sa iyo, hindi ba? Itong matandang babae ay tiyak na isang big shot. Imposible. Nakilala ko na lahat ng big shot sa kabisera, hindi ko pa siya nakita. Dahil ang isang big shot na tulad niya mga taong katulad natin ay walang pribilehiyo na makilala siya. Sa harap niya tayo ay parang butil ng alikabok sa Mount Tai. Talaga? Ganoon ba kateribol ang status niya? Tatanong ako sa iyo, masasabi mo ba kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Sa sagot, ginang. Ang isang mabuting tao, alam mo, ay maaaring magkaroon din ng bahagi na gumagawa ng masama. At ang isang masamang tao, minsan ay gumagawa ng mabuti. Ang 1,000 tao ay may 1,000 mukha. Ang mga bagay sa mundong ito ay pabago-bago. Hindi mo pwedeng i-generalize. Maganda ang sinabi mo. Sa mundong ito, ang mahirap na bahagi ay hindi ang pagkilala sa mabuti at masama, kundi ang makilala ang mga ito. Panatilihin ang iyong puso na nakatuon sa mabuti. Iyan ang daan ng sangkatauhan. Lola, tama ka. Itatago ko iyan sa isip ko. Mukhang nasa magandang kalagayan ka. Lola, hayaan mo akong sumulat ng isa pang letra. Kahanga-hanga. Si Lola ay nagsusulat ng letra para sa akin. Tingnan natin. Patawarin mo ang aking kamangmangan, ngunit ano itong letra? Ang kakayahan ng matandang babae sa pagyayabang ay umangat na. Siguradong walang gagastos ng 10,000 dolyar sa isang doodle lang. Iyan lang? Hindi ba ito isang linya lang? Ano ang problema? Paliwanagan mo ako, Lola. Tumingin ka gamit ang iyong puso. Gamit ang puso ko? Ang calligraphy na ito ay tinatawag na itim at puti, kumakatawan sa tama at mali, pati na rin yin at yang, at maging langit at lupa. Ang dakilang daan ay simple. Bilhin mo. Dapat bilhin. 300 milyon. Nakakatawa yan. Gagastos ang lalaking ito ng 300 milyon sa painting na ito. Ano ba ang nasa isip niya? Ano ba? Hoy, kayo dalawang maliliit. Ano ang pinagtatawanan ninyo? Lola, may isa sa livestream gumastos ng 300 milyon para bilhin ang painting mo. Kung gusto niyang bilhin, ibenta mo sa kanya. Hindi ko ito ibebenta. Ang mga bayad na commenters sa stream ko ay peke lahat, isang itim na linya na nagkakahalaga ng 300 milyon. Hindi ako naniniwala. Ang 300 milyon ay hindi naman ganoon kalaki. Ang 300 milyon ay wala lang. Ang calligraphy ng matandang babae, magbabayad ako ng 500 milyon. Ano? Nag-aalok sila ng 500 milyon. Anak, sabihin mo sa kanila, mag-aalok tayo ng 1 bilyon. Hindi, Lolo, naaliwala ka na ba? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kahit kailangan kong isama lahat ng pag-aari ko, bibilhin ko ang linyang iyon. Magbabayad ako ng 1 bilyon. Cash on delivery. May isang talagang nagtaas ng bid sa 1 bilyon. Baliw ba siya? Henger, talaga bang iniisip mo na ang painting ng lola mo ay hindi nagkakahalaga ng 1 bilyon? Hindi iyon. Lola, sa buong kasaysayan, paano naging isang itim na linya ay nagkakahalaga ng ganoon kalaking pera? Mas mabuting huwag na. Sinasabi mo bang na ang lola mo ay nagyayabang na naman? Ganoon ba? Mahal kong apo, kunin mo ang iyong telepono at itutok mo sa painting na ito. Tingnan mo kung nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Isipin na lang natin ito bilang isang biro. Ang lalaking gumagastos ng 10 bilyon sa isang linya, ituring mo lang itong biro, hindi natin ito seryosohin. Hindi, ang linyang ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong linya lang. Sumusumpa ako sa buhay ko.
isang dragon. Ang karakter ay talagang naging dragon. Ang galing. Si Lola ay gumuhit lang ng linya at ito ay naging dragon. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala sa sarili kong mga mata. Lola, ang galing mo! Anong nangyayari, Xinyao? Iyon ba ay special effect o totoong dragon? Hindi. Hindi iyon special effect. Ito ay isang totoong dragon na lumipad mula sa papel. Ang calligraphy na ito, kahit gaano pa ito kamahal, kailangan ko itong bilhin. Lolo, nakita mo ba iyon? Isang dragon. Talagang may dragon. Bilhin mo. Kahit naubusin ko lahat ng pera, kailangan ko itong bilhin. $3 bilyon, Lola. Ibebenta mo ba? Gibo? Hindi naman kailangan ng ganoon kalaki. Kung sino man ang may gusto, pwede niyang kunin. Naku, pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Magsusulat ako sa ibang araw. Sige, mga kaibigan. Ang calligraphy na ito, ipapasuri ko kay Uncle Huang para sa personal na pagsusuri. Pagod na si Lola ngayon. Siya ay magpapahinga. Magkita tayo sa susunod. Paalam. Lola, ang apo mo ay may bagay na gusto niyang hingin sa'yo. Ano iyon? Pwede mo ba samahan ako sa bahay ng pamilya, Du? Hindi pa ako nakapunta sa ganitong marangal na tahanan. Medyo kinakabahan ako. Pilyong bata, ikaw ang aking apo sa tuhod sa tuhod. Sino ang maglalakas loob na hamakin ka? Kuya, huwag kang matakot. Ang pamilya Du, alam mo, hindi sila katulad ng mga mayayamang bata matigas ang ulo at hindi sumusuko. Mayroon silang pagtatangi sa uri. Ang pamilya Du ay isang matapat na angkan sa ating kabisera. Sige, magpatuloy ka ng buong tapang. Walang makakapinsala sa'yo. Lola sa tuhod, mananatili ako sa tabi mo. Doon ako panatag. Kung ang iyong lola sa tuhod sasama sa iyo, ang kalikasan ng piging ito ay nagbabago. Lola sa tuhod, sumama ka sa akin. Lola sa tuhod. Hindi ko kayo mapagtatalunan. Sige, sasama ako sa inyo. Mabuti nang makapag-unat ng mga binti. Ano ang tinitingnan mo? Bilisan mo at maghanda ka. Oh, nakuha ko. Uy. Ano? Darating ang Grandmaster sa piging. Ano? Darating ang Grandmaster sa piging. Mabuti? Naiintindihan ko. Mag-book ng Peace Hotel. Ipaalam sa lahat ng partido na magtipon sa Peace Hotel. Inay, ngunit ang Grandmaster na iyon ay may napakataas na katayuan. Para sa atin na gawin ito, hindi ba ito masyadong aksaya? Ano ang alam mo? Noong panahon ng huling emperador, inimbitahan ang Grandmaster sa hapunan. Inimbitahan niya ang mga maharlika at mga noble, mga opisyal sibil at militar. Kumain sila ng buong Manchuhan Imperial Feast. Ang aming pamilya Du ay hindi man lang nakararapat na umupo sa mesa. Inay, nagkamali si Yan Lahat pumasok sa Peace Hotel ng maaga upang maghintay sa Grandmaster. Kung mayroong anumang kapabayaan, haharap kayo sa parusa ng pamilya. Well, Siya, Nasaan ang Grandmaster? Kailangan ko siyang samahan sa bangkete. si Lola sa tuhod ay nagretiro na para sa gabi. Sabi niya pagdating mo, ibibigay ko ito sa iyo. Sabi ni Itay, ang mga regalo mula sa Grandmaster ay laging pambihira at mahalaga. Ito ay isang tableta. Inay, sabi ng doktor hindi ka basta-basta makakain ng kahit ano. Ma'am, Okay ka lang ba? Salamat Grandmaster sa gamot. Mukha kang sakitin at gusgusin. Bilang alagad ng aking alagad, nahihiya akong mayroon ka. Binibigyan kita ng himalang tableta para pahabain ang buhay mo ng 10 taon. 10 taon? Salamat Grandmaster para sa regalong ito ng buhay. Tumayo ka. Huwag mo akong ipahiya. Bilis, pasalamatan mo ang Grandmaster. Si Duyan, adopted na anak ng pamilya Du, ay nagbibigay galang sa dakilang Grandmaster. Lahat kayo, tumayo. Huwag mong ipagmayabang ang mga hangal na patakaran ng Du dito sa paligid. Lola,
Itong tableta, milagroso ba talaga ito? Kaya ba nitong pahabain ang buhay ng 10 taon? Opo, Grandmaster. Ang matriarch ay mahigit 80 taong gulang at puno ng sakit. Kaya ba ng isang tableta ito? Ano naman ang 80? 200 na ako. Wala akong pakialam sa kasikatan o kayamanan. Hindi ako nagnanasa ng yaman o natatakot sa makapangyarihan. Ang pinakadakilang kakayahan ko ay ang magpasiya ng buhay at kamatayan. Ginoong Song, narinig ko na ang negosyo mo sa Estados Unidos ay lumawak na. Ginoong Kong, ikaw ang kahanga-hanga. Sa Wall Street, naging malaking peitang ka. Maliit na bagay lang, pero ang pinakamahusay ay ang pamilya Wang pa rin, namumuhunan sila sa mga pelikula sa Hollywood. At mga artista, naghihintay sa pinto. Walang mas malakas kay Ginoong Song. Pumapasok na rin siya sa Silicon Valley ngayon. Kayo, puro kayo yabang. Tingnan ninyo ang inyong mga nagawa. Wala sa inyo ang naging higanti sa industriya. Ginoong Song, baka hindi mo alam, para sa amin mga Asyano, talagang mahirap umangat. Para sa amin mga tagalabas, ang makapasok lang sa Estados Unidos ay maganda na. Dapat kang magpasalamat, kung hindi dahil kay Ginang Do, gamit ang kanyang mga koneksyon, at paghahanap ng grupong Chino, makakapasok ka ba sa kapital? Anong oras na? Bakit hindi pa handa ang hapunan? Lahat, maging matiyaga kayo. Ang aking ina pumunta upang makipagkita sa isang napakahalagang tao. Sino kaya iyon? Na si Ginang Do mismo ang pumunta? Ang apelido ng nakatatandang iyon ay yun. Siya ang Grandmaster ng aking ina. Siya. Kung buhay pa siya. Kahit papaano, higit 200 taong gulang na siya. Mahigit 200 taong gulang. Hindi ba't yun ang magpapakambal sa kanya? Tumahimik ka. Kalokohan. Kung siya yun, mahigit 200 taong gulang, ay hindi nakakagulat. Kaya pala ang matandang matriarka tinawag kaming lahat dito. Kaya siya ang kanyang kagalang-galang na sarili na darating upang bigyan kami ng kanyang presensya. Wala kaming inihandang malaking regalo. Ano ang gagawin natin ngayon? Mga pinuno ng pamilya, papunta na ang dakilang Grandmaster. Lahat, maghanda upang salubungin siya. Mabilis. Ano pang hinihintay ninyo? Bilisan at lumabas upang batiin siya. Lolo Song, ang taong binanggit mo, sino ba talaga siya? Iyan ay isang nakatatanda natin. At isa rin siyang taong kasing antas ng iyong lola sa tuhod. Hindi siya ang aming ninuno. Hayaan na lang ang pamilya Do ang bahala. Wala ganoong patakaran sa ibang bansa. Tumahimik ka. Sinasabi ko sa'yo, kung ang mga salitang iyon ay lumabas sa iyong bibig. Muli, pipalayan kita. Hindi mo maintindihan. Bakit? Paulit-ulit kang nagmakaawa sa conglomerate ng Chinese diaspora. At sila'y hindi ka pinansin. Ito ay dahil ikaw ay nawala ng iyong mga pinagmulan ng lahi. Ang matandang babae na tinatanggap natin ngayon ay ang tagapagbantay ng ating Chinese diaspora conglomerate at maging ng komunidad ng mga Chino, tagapagtanggol. Mula ngayon, lahat ay dapat mahigpit na sumunod sa mga patakaran ng conglomerate. Susundin namin ang mga turo ng guro. Nakatatandang Song, dumating na ang matandang babae. Pagbati, Madam Yon. Tumayo kayong lahat. Pagbati, Madam Yon. Sila ay... Grandmaster, sila'y lahat mga kaibigan ko noong bata pa ako. Noong mga bata pa kami sa bakuran, sila'y nagkaroon ng karangalan na makilala kayo dati. Kaya sila'y ilan lamang mga batang pasaway na lampas 80 ha? Tumayo kayo lahat. Kayo muna, Grandmaster. Tingnan mo, ito ang tamang asal. Madam Yon ay laging nauuna. Ibig sabihin siya ang pinakamataas. Si Madam Do ay pangalawa. Ibig sabihin ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang kay Madam Yon. Sa likod nila ay tiyak na ang mga pinuno ng 3 dakilang pamilya. Sino ang batang iyon? Nakatayo sa tabi ni Madam Yon. Ang bastos. Oo, ano ang kanyang katayuan? Ano ang dahilan para siya'y karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Madam Yon? Ang pangalan niya ay Jiang Heng. Siya ang nag-iisang ina po ni Madam Yun. Ayon sa senyoridad, dapat ninyo siyang tawaging tito. Ano, tito? Mula ngayon, tandaan, manatiling mapagmatyag kapag lumalabas ka. Huwag mong lapas. Ang gulo naman. Bigla na lang, may bagong tiyuhin tayo. Itong batang Jiang mukhang mas bata sa ating lahat, at kailangan natin siyang tawaging tiyuhin. Paano natin tatanggapin na tawagin siya ng ganoon? Ano ang magagawa natin? Kahit maliit pa, mas nakatatanda pa rin. Ginang Do, matandang Song, matandang Wang, matandang Kong. Nandito kayong lahat. Ngayon, ihain na ba natin ang mga pagkain? Ito ay ang tagapangulo ng Peace Hotel. Ang 3 dakilang pamilya ay nagtipon.
Ito ay isang dakilang okasyon na tanging lumang Shanghai lang ang magkakaroon. Naisip ko, kailangan ko kayong personal na paglingkuran. Mahal na matandang babae, ang apelyido mo ay yon, hindi ba? Ako nga ay apelyidong yun. Peace Hotel, ikalimang henerasyong Katie Wala, Chen Ming ng pamilya Chen. Bumabati sa ating tagapagtaguyod. Hindi kailangan ng ganoong paggalang. Pakitayo. Hindi ko inaasahan, sa aking buhay, na makikita pa kita. Hindi ko inaasahan na ang Peace Hotel, pagkatapos ng 100 taon, ay nagiging mas mabuti at mas mabuti. Noong una akong pumasok dito, naramdaman ko ng malalim ang panahong iyon ng digmaan at kaguluhan. Kahit na ang panahong iyon ay puno ng digmaan at kaguluhan, ang mga tao ay naghihirap. Ang apoy ng digmaan ay naglalagablab sa lahat ng dako, ngunit ang lugar na ito ay laging payapa. Kakaiba yan. Magulo sa labas, pero dito, walang galaw. Oo, dahil, swerte tayo. Dahil, may isang panauhing mahilig sa masarap na pagkain. Mula sa unang araw na dumating siya, sinabi niya sa lahat ng warlord at tycoon, sa loob ng Peace Hotel, bawal ang digmaan. Ito, dapat payapa. Ako ay isang taong ipinanganak na ayaw maabala. Kaya mula ngayon, sa loob ng Peace Hotel, bawal ang sinuman na gumawa ng gulo. Kahit na ikaw ay may dugong maharlika, Oo. Kaya, kahit sino man, anumang sama ng loob, dito, walang makakapag-ayos, kahit na ang labas ay nag-aalab sa putok ng kanyen. Ang Peace Hotel ay mananatiling payapa magpakailanman. ang tagal na, hindi ko matandaan ng malinaw. Pero naaalala namin, lahat ng dating tagapamahala ng Peace Hotel, naaalala. Ang Peace Hotel ay isinilang sa panahong magulo. Salamat sa pagtiyak na ang Peace Hotel ay makaligtas hanggang sa mapayapang araw na ito. Itong matandang babae ay tunay na hindi masukat. Itong Peace Hotel, ang kapangyarihan nito ay mas malaki kaysa sa atin, HMM. Pero kahit ganoon, yumuyukod pa rin kami sa matandang babae, HMM. Oo, hindi ko akalain na ang Peace Hotel na ito ay nakakamit ng kapayapaan dahil sa isang tao. Ito ay isang himala. HMM. Tama, isang himala nga. Nandyan pa ba ang dati kong silid? Oo, palagi itong naroon. Hindi lang ang silid, kundi pati ang mga putahing mahal mo, at kung paano ito ginagawa. Naalala namin lagi. Ang galing naman. May espesyal akong pagmamahal sa pagkain dito. Hindi ko pa rin ito makalimutan. Haha. Ginang, pakiupo sa upuan ng karangalan. Ngayon, ako mismo ang magluluto para sa'yo. Hehe, kailan pa tayo nakakita ng ganoong kaalagang tao na naging napakaasikaso? Hahaha, lahat tayo ay nakikinabang sa presensya ng ginang. Haha, tama. Ginang, pumunta po kayo sa silid numero 1. Noong panahon na yon, tuwing ang silid numero 1 ay nagliliwanag. Sa Peace Hotel, walang nangahas na gumawa ng gulo. Wala talaga. Dito po. Tara na. Tara na. Ang pribadong silid numero 1. Pareho pa rin ang lasa. Noon, ang mundo sa labas ng bintanang ito ay wasak. Umugong ang mga dayuhang kanyon, ngunit nanluluksa ako para sa lupaing hindi nagkakaisa. Bakit hindi kayo pumasok? Guro, kami ay mababa ang katayuan. Hindi karapat-dapat na kumain kasama ninyo. Ngayon, kayo ang punong abala at hindi pumapasok ang punong abala? Ano iyon? Pumasok kayo. Lahat. Salamat, Guro. Kayo ilan? Sumama kayo sa akin upang asikasuhin siguro. Siya. Oy, kami naman. HMP. Maghihintay lang kami dito. Hoy. May mali. Narinig ko ang matandang matriarka ay nagdurusa sa malubhang sakit at wala nang maraming oras na natitira. Oo, dahil sa kanyang kasiglahan at enerhiya, hindi siya mukhang may sakit. Tama. Narinig ko na binigyan siya ng Grandmaster ng isang tableta. Pagkatapos inumin ito, nakuha niya ang 10 taon pang buhay. 10 taon pa? Tunay na ang kanyang salita ay nagpapas siya ng buhay at kamatayan. Ang matandang babae, ganyang kapangyarihan. Sa buong mundo,
Siya lang ang mayroon nito. MMHMM. Hoy, sabihin mo sa akin, Peace Hotel, talaga bang dahil sa matandang babae, na ito'y payapa? Paano ito magiging mali? Hindi ka ba naniniwala sa mga ipinamana ng ating mga ninuno? Pero hindi yun makatwiran. Tingnan mo, noong panahon, ang mga dayuhan ay, ang pinakawalan Gia. Sa anumang paraan, hindi ako naniniwala, na matatakot sila sa isang matandang babae. Hoy, Chairman Chen. Chairman Chen, totoo ba ang sinabi mo? Talaga bang ganoon kakilakilabot ang matandang babae? Tingnan mo ang litratong ito. Oy, lahat ito ay mga sikat na tao. Ito ay isang malaking negosyante. Ito ang pamilyang Lion at ang Pacific Marshal. Ito, sila ang malalaking tao noong panahong iyon. Ang nakaupo sa gitna. Siya pala ay, Hindi ba siya yung lola kanina? ay nako. Isang babae, sa mundo ng mga lalaki, na umabot sa ganito kalaki, nakakuha ng respeto mula sa mga dayuhan. Talagang kahanga-hanga. Noon, digmaan ng paglaban iyon. Nagawa ng matandang babae na tipunin ang lahat at ipinaupo sila ng payapa para kumain ng sama-sama. Ang kasanayan at tapang na iyon, talagang walang kapantay. May isang tao, nag-alok ng 300 milyon para bilhin ang litratong ito. Pero hindi ko ibinenta. 300 milyon, Chairman Chen. Tingnan natin ang litrato. Dalhin mo dito, dalhin mo dito. Gusto rin naming makita. Ito ang matandang babae. Nasa gitnang upuan siya. Ha ha ha. Lahat, ipakilala ko sa inyo. Ito ang apo sa tuhod ng matandang babae, Jiang Heng. Tito, tawagin mo na lang akong Xiaosong. Kung kailangan mo ng anuman, lumapit ka lang sa akin. Tito, ako si Xiaokong. Mula ngayon, ako ang iyong pinakatapat na lingkod. Sige, hindi na kailangang maging masyadong magalang. Tawagin mo na lang akong Aheng. Hindi pwede. Kung hindi mo siya tatawaging tito simula ngayon, kalaban mo ang pamilya Du. Naintindihan mo? Oo, sige. Mag-toast tayo para kay Tito. Tama, tama, tama. Isang toast, isang toast. Ito, Tito. Lola, kukunin ko ang litratong ito at isasabit ko sa itaas na silid. Ano sa tingin mo? Ayos. Ang sarap ng pagkain ginawa mo. Parang dati pa rin ang lasa. Lola, na makapagluto para sa iyo sa buhay na ito, ay ang pinakamalaking karangalan ko. Haha. Pupunta na ako para isabit ang pintura. Ngayong busog na tayo at nainom, dapat na tayong umuwi. Masaya ako ngayong araw. Ang makasama ang grupo ng mga masisiglang kabataan, bigla akong nakaramdam ng mas bata. Sige, magpatuloy kayo. Uuwi muna ako para magpahinga. Paalam, Lola. Kumusta sa lahat? Pasensya na. Medyo abala ako nitong nakaraang mga araw. Medyo huli na para makipagkita sa inyong lahat. Huwag kayong magalit. Rockets. Salamat sa pangalawang anak na babae ng pamilya Du sa pagpapadala ng superplane. Sino ang pangalawang anak na babae ng pamilya Du? Hi, maliit na tito. Tito, nandito kami para suportahan ka. Shin Yao naku. Ang iyong top spender spot baka nasa panganib. Ano? Lahat ng mga batang tito na ito sa screen, anong nangyayari? Si Miss Du mula sa pamilyang Du, si Master Song mula sa pamilyang Song, si Second Miss Wang mula sa pamilyang Wang, si Third Miss Kong mula sa pamilyang Kong. Lahat ng 4 na dakilang pamilya ay nagtipon. Akala ko si Dowager Du ay sapat na nakakatakot, hindi inaasahan ng marami pang sorpresa. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang sulat kamay na isinulat ng matriarch kahapon ay lihim na ipinadala sa kabisera para sa auksyon. Auction? Kailan yun nangyari? Bakit hindi ko alam? Ang huling presyo ay 1.2 bilyon na napanalunan ng isang misteryosong tao. 1.2 bilyon? Sino? Tatay, kayo lahat. Anong ginagawa ninyo? Ha? Dahil sa napakalaking halaga ng pera, kailangan ng armadong escort, kung hindi, maaaring magkaroon ng problema. Anong pera? Buksan ninyong lahat. Tio Huang, saan mo nakuha lahat ng perang yan? Anong nangyayari? Kahapon, ang mga sulat kamay at mga pintura ng matandang babae ay lihim na na-auction para sa 1.2 bilyon. 1.2 bilyon? Malaki ang halaga. Kaya hindi namin ito ma-convert lahat sa pera agad. Bahagi lamang nito ang na-convert namin sa pera. Talaga bang 1.2 bilyon? Aheng? Mula ngayon,
Dapat kang makinig pa sa lola mo. Talaga ngang 1.2 bilyon. Ay, ginang, Anong nagpapasaya sa iyo? Halika, sabihin mo rin sa akin. Lola, ang iyong mga sulat kamay at mga pintura ay naibenta ng 1.2 bilyon. Magkano ba ang halaga ng 1.2 bilyon? 1.2 bilyon. 1.2 bilyon. Ito ay humigit kumulang, mahigit 2 milyong silver dollars. Kung ito ay sa iyong panahon, makakabili ito makabili. 6 na marangyang mansyon. Ganyan-ganyan. Lola, masaya ka ba? Kumita tayo. Ay naku, tignan mo, madali kang ma-impress. Anong silbi ng pagbili ng mansyon? Kahit na ibigay ito sa akin ng huling emperador ng libre, hindi ko ito gusto. Huh? Henger, itong pera ay iyo na lahat. Lola, itong pera hindi ko matanggap. Makinig ka, mahal kong apo, maikli ang buhay. Kung ang pera ay makapagpapasaya sa iyo, bakit mo pa ito itatago? Lahat ng akin iyo na. Lola, mula nang mamatay ang mga magulang ko, walang ibang nag-alaga sa akin gaya mo. Oh, ang mabuti kong apo. Ang lola mo ang may utang sa iyo. Lola, kapag kumita ako ng malaking pera sa hinaharap, bibilhan kita ng malaking bahay. At aalagaan ka sa iyong pagtanda. Oh, nakatira na ako sa palasyo dati, kahit saan ay pareho lang. Hanggat kasama ko ang mahal kong apo, masaya na ako. Lola, sa lahat ng mga taong ito, nagdusa ka. Naging walang utang na loob ako mula ngayon. Aalagaan kita ng mabuti. Sulit ang pagbaba mula sa bundok. Mula ngayon, tatamasa ako sa kasiyahan ng buhay pampamilya. sige. Madam, pupunta ako magdeposito ng pera. See ya. Mukhang may oras tayo ngayon. Paano kung magdaos ako ng raffle para sa lahat? May isa pang mahalagang bagay ngayon na ipapahayag na ang aming livestream ay magiging outdoor livestream at ang pangunahing bida ay ang lola namin dito. Kumusta? Ito ang kontrata na ipinadala ng platform. Namumuhunan ng 300 milyon para ipromote ng husto ang male streamer. Ito ay naging isang maikling 6 na buwan. Nakuha namin ang plataporma ng kontratang pinakamataas. Lahat ito ay salamat sa aming lola. Heng, iwan mo sa akin ang kontrata. Mag-focus ka lang sa iyong palabas. See ya. Lola, dapat magpahinga ka. Nahayaan mo akong tulungan kang pumunta sa itaas. Mukhang hanggang sa loterya may natitira pang oras. Kaya paano kung kumanta ako ng isang kanta para sa lahat at sumayaw para pasiglahin ang lahat? Si Lola ay nagpahinga na huwag natin siyang istorbohin. Paano kung hayaan natin si Jiang Heng na ipakilala si Lola? Wala bang maraming larawan sa bahay niya? Tayo pwede nating tingnan ang kanyang mga litrato ng pamilya. Magandang ideya yan. Mga larawan ng pamilya. Hindi iyon ay mga lumang larawan ni Lola. Mga larawan ni Lola, mas lalo akong nagtataka. Dahil gusto ng lahat na makita, dadalhin ko kayo upang makita. Tara na. Tingnan muna natin ang unang larawan. Ito. Ordinaryo lang ang larawang ito, di ba? 2 tao lang na kumakain ng lollipop. Iyon lang, simple lang. Wow! Iyan ang huling emperador. At nakaupo pa siya sa trono ng dragon, Lolo. Anong uri ng tao, sa harap ng emperador, ang uupo sa trono ng dragon ng emperador? O, anong uri ng tao, walang may karapatan? Ang trono ng dragon na ito ay kumakatawan sa kapangyarihan ng emperador. Mas mahalaga pa ito kaysa buhay ng emperador. Paano upo ang kahit sino dyan, pero ang matandang babae ang nakaupo sa trono ng dragon, at ang emperador ay nakatayo? Ano? Oh. Para pabitawan ng emperador sa kanyang trono, ang katayuan ng matandang babae ay mas mataas pa kaysa sa naisip natin. Ang huling emperador. Oy, anong ginagawa mo dito? Halika rito, halika. May nagsabi sa livestream na ang tao sa larawang ito ay ang huling emperador. Akala ko set ng pelikula. Aking mahal na apo,
Aking mahal na apo na babae, ano ang pinag-uusapan niyo? Lola sa tuhod, tiningnan namin ang mga lumang larawan mo. At may natuklasan kaming hindi ka panipaniwala. Oh, anong hindi ka panipaniwalang bagay? Lola sa tuhod, itong lalaki. Siya ba talaga ang huling emperador? Tingnan ko. Siya nga, iyon ang batang si Puyi. Siya ang huling emperador ng Tsina. Kilala sa kasaysayan bilang ang huling emperador. Kamahalan? Ginang. Ito ang mga mansyon sa paanan ng imperial na lungsod. Pumili ka ng kahit alin ang gusto mo. Kunin mo, sa iyo na iyon. Ang mga lugar na ito ay may masamang feng shui. Nakakaapekto ito sa aking pagsasanay. Mas mabuti pang ibigay na lang sa iba. Oy, hindi ba sinabi ko sa inyo na sunugin ang mga larawang ito? Sinunog ninyo ba? Nasunog na. Lola sa tuhod, sinusunog ko sana. Pero ang tatay ko ay nakakita ng isang larawang ito. Sabi niya, bawat larawan ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang iba ay daan-daang milyon. Kaya hindi ko kayang sunugin ang mga ito. Kung siya ay isang dakilang emperador sa lahat ng panahon, saka magkakaroon ng halaga ang mga iyon. Ngunit sa kasamaang palad, itong batang pilyo, walang halaga, walang halaga. Lola sa tuhod, ang mga larawan mo, pwede ko bang gawing publiko? Magsasabi ako sa inyo ng isang bagay. Ang katotohanang nakilala ko ang huling emperador. Hindi mo dapat sabihin kanino man. Bakit? Dahil hindi ko kayang harapin ang kahihiyan. In-stream mo ang ninuno online. Masama to. Alam na ng buong bansa. Para maiwasan si Zuna Inay na mag-trend muli kasama ang mga kamag-anak ng imperyo at mga aristokrata. Zunaynay, maaari ba akong magtanong sa iyo? Bakit lahat ng mga big shot na ito gustong matuto mula sa iyo? Dahil ikaw, Zuna Inay, ay may katayuan at impluensya. Ito ang aking pinakamagaling na alagad, pinuno ng Samahan ng Langit at Lupa, Hua Guochang. Siya ngayon ay nasa 70 taong gulang na. Siyam na po? Guro, Ano ang gusto mong sabihin? Mayroon ka bang hindi natupad na mga hiling? guro, Kumakapit ka. May tao ba sa isip mo? guro, Doktor, ano ang kalagayan ng aking lolo? Ano ang hatol? Matandang guro. Nasa huling hininga na siya, ngunit, may mga hindi niya natapos na pagsisisi. Kaya hindi siya aalis na may pagsisisi, kung makapit sa huling hininga. Anong pagsisisi ang mayroon si Lolo? ang alagad na ito ay nabigo ang sect. Lahat ng mga alagad ko sa iba't ibang industriya, sa buong mundo, ay nakamit ang malaking tagumpay. Sa sandaling ihampas ko ang setro na ito sa lupa, ang mga pinakamataas na elite ng mundo, mga mararangal na pamilya, ay luluhod sa harap ko. Ninuno, ang setro mo ba talaga bang mahiwaga? Kaya ba nitong utusan ang buong mundo? Ano, hindi ka naniniwala sa akin? Lahat ng usapan na iyan, hindi ka pa rin tumitigil sa pagyayabang. Ninuno, hindi lang kaming dalawa ang hindi naniniwala. Ang mga tao sa livestream ay hindi rin naniniwala. Isang daang araw na mula nang lumitaw ako. Hindi ko intensyong guluhin ang mundong mortal, ngunit ako ay ginulo nito. Dahil ganoon ang sitwasyon, susundin ko ang tadhana. Lolo, Ano? Anong nangyayari? Lola, kanina lang? Yun ba ay lindol? Isipin mo na lang na lindol. Buti na lang tumigil. Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ayos lang. Ha? Aheng, ang livestream natin ay umakyat sa tuktok ng pandaigdigang ranggo. Lahat salamat kay Lola. Basta masaya ka, madali lang yan. Aheng, pinaramdam mo kay Lola ang saya ng pamilya. Lola ay handa gawin ang lahat para sa iyo. Lola, dahil nandito ka, may kahulugan ng buhay ko. bakit nandito ka na naman? Kailangan ko talagang makita si Mr. Hua. May mahalagang balita ako sa kanya. Anong balita? Kayo, kailangan nyo na naman ng pera? Hindi. Natagpuan na namin si Lola. Ano? Lola, Kayo, sinabi niyo ba talaga kay Mr. Hua tungkol sa sitwasyon ko? Binabalaan ko kayo. Kung maantala ito, kayo ang mananagot.
Ngayon, mga dignitaryo mula sa iba't ibang bansa, gustong makipagkita kay Mr. Hua. Lahat kailangang mag-schedule ng maaga. Kailangan nyo na lang maghintay. Nakikiusap ako, tulungan niyo akong sabihin kay Mr. Hua ang isang mensahe. Sabihin niyo lang, natagpuan namin ang founder ng consortium. Anong founder ng consortium? Kung patuloy kayong magdudulot ng gulo at hindi kayo aalis, ipapalayas ko kayo. Sa wakas nakuha ko na. Gusto kong makita si Grand Duke Hua. Nakuha ko ang larawan ng Grand Master na Cetro. Anong ingay na yan? Mr. Hua, ang babaeng ito ay hindi makatwiran at sinasabi niyang mayroon siyang larawan ng setro ng Grandmaster. Mayroon talaga akong larawan. Tingnan mo. Ipaalam sa lahat agad. Gusto kong makita mismo ang matandang master. Mr. Hua, sigurado ka ba? Kung peke ang larawang ito, maaaring magdulot sa iyo ng malubhang problema. Kahit na, kailangan kong subukan. Pagkatapos ng lahat, ito ang sa matandang master na huling hiling. Lola sa tuhod. Kanina lang, kumuha ako ng larawan ng setro mo. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Siyempre hindi. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Anong desisyon, Lola sa tuhod? Ibig sabihin, mula ngayon, hindi ka na ordinaryong tao. Bawat galaw mo ay magdudulot ng malaking alon. Dapat mong iligtas ang buhay ng matandang maestro. Ginawa namin ang aming makakaya. Pero, wala ako dito para sa mga dahilan. Binabayaran ko kayo ng malaking halaga para nandito kayo, para pagalingin siya, hindi para makinig sa inyong mga reklamo. Katie, wala. Pasensya na. Ang pagsasabi ng paumanhin ay hindi makakatulong. Lumabas kayo. Lahat kayo, lumabas. Tiyo mo. Binata, ano ang gusto mo? Tiyo mo, mayroon akong larawan dito. Gusto kong ipakita ito sa matandang maestro. Saan mo nakuha ang larawan? Ibinigay ito sa akin ng babae. Ito ay katawa-tawa. Dahil sa unang beses mo pa lamang maging ganito kamangmang, papalampasin ko na kung may susunod na beses. Huwag mong sisihin ako kung hindi ako magpapakita ng awa. Tiyo mo. Alam ko, ang larawang ito ay totoo. Alam ko rin kung gaano ito kaseryoso. Hindi ako magbibiro tungkol sa setro. Sa tingin mo ba ang kahihinatnan ay galit lang ng iyong lolo? Hindi, hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ang bagay na ito ay malaman ng tagapangalaga. Ang pamilya Hua ay mawawasak. Xiao. Sa mga batang ito, ikaw ang una na naglakas loob gawin yan. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking hiling ng amo at alalahanin sa kanyang buhay? Ay, ito ang may-ari ng setro na ito. Ang kanyang amo. Tito mo, sumusumpa ako sa buhay ko. Totoo ang litratong ito. Sige, hindi ko sasabihin sa amo ito. Burahin mo na ang litrato. Magpapanggap na lang ako na walang nangyari. Tito mo, alam ko, kasama mo si Lolo ng mga dekada, at ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan niya. Ang sinasabi mo ngayon, ay mas may bigat, kaysa sa mga salita ng aming mga inapo ng Hua. Ngayon, dapat kong ipakita kay Lolo, ang litratong ito. Kahit na, kailangan kong isugal ang buong ikalawang sangay. Sigurado ka bang pinag-isipan mo ito ng mabuti? Pinag-isipan ko na. Hintayin mo ako dito. Amo. Nandito ka. Sabi ng doktor, dapat kang magpahinga ng mabuti. Natatakot ako na kung ipikit ko ang aking mga mata, hindi na ako magmulat. Sino ang narito kanina? Yung bata mula sa ikalawang sangay. Sabi niya, kumuha siya ng litrato at hiniling na ipakita sa'yo. Anong litrato? Tingnan mo. Ito ang litrato. Bawat galaw mo ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Gaano kalaking kaguluhan ang maidudulot ng isang litrato? Hindi ba ito basta isang ordinaryong litrato ng isang setro? Maaari mo bang may makita mula rito? Hindi ko masabi. Tingnan mo ng mas malapit. Ang tekstura nito. Ha 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 ha. Isang dragon. Ito ay isang dragon. Lola? Ang setro na ito ay totoo. Totoo ito. Bilis! Tawagin ang pangalawang binatang Ginoo. Bilis! Sige.
Bata, sumama ka sa akin. Lolo, Ang litratong iyan, paano mo nakuha? Galing ito sa pamilya Do sa Shanjing. Kamakailan, sila ay nagmamakaawa na makita ka. Gusto nilang ipakita sa iyo ang litratong iyan. Talaga? Dalhin sila sa akin. Pumunta ka na. Oo, Lolo. Ano ang sinabi niya? Sabi ng matandang master, mangyaring pumasok na ngayon. Sa wakas, nakilala ko si Lord Hua. Sabi ng alamat, siya ang nangunguna sa bilog ng negosyo ng Dragon Descendant. Ang kapangyarihan sa likod ng maraming mayayamang pamilya. Lord Hua. Parang Diyos. Ako si Duyan ng pamilyang Du mula sa kabisera. Nagbibigay galang kay Elder Hua. Halika rito. Elda Hua. Ang setro na iyan. Ipakita mo sa akin. Elder Hua. Wala ako ng setro. Saan mo nakuha ang litratong iyan? Elder Hua. Ang setro. Siyempre nasa Grandmaster ito. Ano ang sinabi mo? Buhay pa ang master? Oh, Matandang master, mangyaring huwag kang magalit. Sinasabi mo ba? Na ang may-ari ng setrong iyon, ang aking master. Buhay pa siya? tama iyan. Buhay pa siya. Buhay pa siya. Lolo, matandang master. Kung may mangyari sa aking lolo, ikaw ang pananagutin ko. Pakawalan mo siya. Ang aking master. Buhay pa ba talaga siya? Hindi ako mangahas na magsinungaling sa iyo. Pumunta ako dito, partikular na para sabihin ito sa iyo. Ang Grandmaster. Nasa kabisera ngayon. Elder Hua, tingnan mo. Ito ay isang video ng Grandmaster. Ito ang aking master. Master. Ako ito. Si Guochang ito. Master. Binigo kita. Wala ako doon. Para alagaan ka. Paano na ang aking amo ngayon? Ang dakilang guro ay nasa mabuting kalusugan. Sinaway niya ang aking ina noong isang araw lang. Aking amo. Ay ganun pa rin. Masakit magsalita, pero may mabuting puso. Ngunit sa kanyang puso, siya ay puno ng awa. Sa sandaling ito, ang matandang guro, ay hindi ang nakakatakot na Duke Hua. Kundi isa lang, isang bata na naghihintay lamang sa kanyang nakatatanda na umuwi. Lauer, mabilis mong ihanda ang eroplano. Kailangan kong umuwi upang makita ang aking amo. Lolo, ang iyong kalusugan, ay hindi pa ganap na nakakabawi. Hindi ito angkop para sa mahabang biyahe, lalo na ang paglipad. Hanggat makikita ko ang aking amo, wala nang ibang mahalaga. Lolo sa tuhod, patawarin mo ang aking pagiging bastos. Ang dakilang guro ngayon marahil ay ayaw makakita ng kahit sino. Maliban sa kanyang apo sa tuhod, walang makakapangumbinsi sa kanya. Aking amo, mayroon pa ring ganoong ugali. Hanggat hindi mo siya pinupukaw, kahit na bumagsak ang langit, siya ay magtitiis mag-isa. Itong bata ay ang inapo ng aking amo. Tama? Oo. Ngunit na yun siya ay tila hindi alam ang pagkakakilanlan ng dakilang guro. Malalaman niya rin sa lalong madaling panahon. Sa paglitaw ng setro, ang mga taong iyon ay dapat ding lumitaw ngayon. Ang mga taong iyon ay, Huwag masyadong magtanong. Baka magdala ka ng gulo sa iyong sarili. Kailangan kong puntahan ang aking amo. Kailangan kong tuparin ang aking tungkulin bilang anak sa kanya. Gusto kong bigyan siya ng isang malaking regalo. Puntahan mo si Oljeng at sabihin. Sabihin mo sa kanya na buhay pa ang aking amo. Oo. Lola, ano ito? Bakit ang sarap ng lasa? Oh, mahal kong apo. Ito ay isang bagay na espesyal na nakuha ng iyong lola para inumin mo. Ito ay doji mula sa kabisera. Lola, ang doji na ito ay talagang mabaho. Hindi ko rin ito maiinom. Sa sandaling marinig kitang magsalita, alam kong hindi ka pa nagdusa. Noong mga panahon ng digmaan, ang mga karaniwang tao ay hindi makakuha nito. Mukhang naging sheltered ako. Ngayon, titikman ko na lang ang mapait na lasa na ito. Adobo. Hoy. Ano? Sige,
Nakuha ko. Shiyuan, tinawagan ako ng platform. Sabi nila gusto nila akong gawing isang international top star. International top star? Paano nangyari iyon? Saan kukuha ng pera ang platform? Hindi ko rin alam. Sinabi nila sa akin mayroong iniksyon ng pondo mula sa ibang bansa. Sabi nila, ang presyo ng pondong iyon ay para sumikat ako. Maaaring, Lola, Ito ba ang problemang binanggit mo? Oh, napaka-problema. Ayaw kong ibigay, pero pilit sila. Kung magbibigay sila, ibigay ang pinakamahusay. Nakakagambala pa sa pag-inom ko ng Dowsy. sana ako ay nagkaroon ng ganyang problema. Lola, kung pumayag ako, at mamaya ay may kailangan sila sa atin, ano ang gagawin natin? Bakit ka nag-aalala? Kung magbibigay sila, tanggapin mo. Lahat ng ito ay utang nila sa akin. Tatay, dumating na ang pondo. Ang unang kontak kay Jiang Heng ay matagumpay. Maaari na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Mabuti. Mahusay na trabaho. Simulan agad. Ang pandaigdigang kumperensya. Presidente Hua, ito. Ipapakita ko sa iyo kung bakit lahat tinatawag ang ating pamilyang Hua, isang Chable, tinatawag ang matandang master, isang Grand Duke. Sige, magpatuloy ka. Sa loob ng 10 minuto, lahat ay dapat naka-online. Ang mga nahuhuli ay palalabasin sa silid. Presidente, narito ako. Magnate ng kapital na si Xiang Guanpeng ay online na ngayon. Ang hari ng real estate na si Jack Wang ay online. Presidente, hindi naman ako nahuli, tama ba? Tamang-tama ang oras. Tatay, ang matandang master na si Feng Tianxiang ng pamilyang Feng ay online. Kumusta, Presidente? Lahat, maupo po kayo. Magnate ng electronics, magnate ng makinarya, magnate ng parmasyutiko, magnate ng enerhiya, magnate ng libangan, ay lahat online na ngayon. Kaya ito ay isang chaebol. Ang mga taong ito, nakaraniwan nating madalang makita, ang mga malalaking tao, sa loob ng 3 minuto, ay nagtipon-tipon lahat. Nagtataka ako kung ano ang ipinatawag sa atin ng Presidente. Sa pagkakataong ito, ang aking ama at si Elder Zing ay gustong makipagkita sa isang tao. Ngunit, hindi sila pwedeng maging masyadong mayabang. Dapat silang maghanda ng isang malaking regalo upang magbigay galang. Matandang Master Hua. Sino ang gusto nilang makita? Ang super streamer. Ang lola sa tuhod ni Jiang Heng. Si Yun Shu. Ikaw, ang kagalang-galang na panganay na anak na babae ng pamilyang Feng nasa bahay lang buong araw walang ginagawa. At pinapanood lang ang iyong mga live stream. Tatay? Lolo? Naalala mo ba ang matandang babae na iyon? Oo, maaaring siya ay ang isa na naging miyembro ng Konseho ng Kamara ng Komersyo. Hindi siya basta miyembro ng konseho. Akala ko ring hindi ngayon, ang Kamara ng Komersyo ng Langit at Lupa mayroon lamang 2 miyembro ng Konseho, paano magkakaroon ng pangatlo? Siya ang nagtatag ng Kamara ng Komersyo. Nagtatag. Kung gayon, ang matandang babae na ito ay talagang kahanga-hanga. Maghanda. Sa lalong madaling panahon, ang 2 kasalukuyang direktor ng Kamara ng Komersyo ay darating sa kabisera. Dapat tayong gumawa ng masusing paghahanda upang sila ay salubungin. Naiintindihan ko. Ang mga manonood ng live stream ay 300 million na ngayon. Mukhang ang platform ay talagang nagpo-promote sa atin. Hindi ko inaasahan ang platform na ito na maging napaka mapagkakatiwalaan. Mahal kong apo, masaya ka ba sa negosyong ito? Siyempre masaya ako Lola sa tuhod. Ito ay kay Shiyuan at aking pangarap mula noong bata pa kami. Sa wakas ay natutupad. Kailangan naming pasalamatan ka, Lola, sa tuhod. Hindi kailangang pasalamatan ako. Basta masaya ang mahal kong apo, masaya ako. Ang bagay na ito ginawa nila ang isang mahusay na trabaho. Zin Yao. Tanungin mo si Ginoong Jiang kung may gusto siyang bilhin. Tanong? Paano ko siya tatanungin? Hindi naman ako gusto ni Ginoong Jiang. Ano bang iniisip mo? Gusto kong alamin mo kung ano ang kailangan ni Ginoong Jiang. Para ang pamilya nating Feng ay magkaroon ng pagkakataong sumikat. Naiintindihan ko. Tatanungin ko siya sa live stream. Ginoong Jiang, may gusto ka bang bilhin? Kamakailan, mayroon talagang bagay na gusto kong bilhin. Gusto kong bumili ng bahay para sa Lola sa tuhod ko. Bahay, ako ang pinakamagaling dyan. Pakibigay sa akin ang pagkakataong ito. Hindi. May sarili akong pera. Lolo, sabi niya gusto niyang bumili ng bahay. Bahay? Mayroon talaga akong angkop na opsyon. Hindi mo ibig sabihin yung mataas na klaseng villa sa Jiangnan No 1, di ba? Lolo, sabi niya gusto niyang bumili ng bahay. Bahay? Mayroon talaga ako ang perpektong pagpili. Hindi mo naman ibig sabihin yung top class na villa sa Jiangnan 1, di ba? Tama. Ito ang Jiangnan 1. Tatay, yung villa ay isang makasaysayang relic na ngayon. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyon. Bilhin mo. Dapat nating bilhin. At mabilis. Napakabilis? Tama.
Pinaghihinalaan ko ang ibang pamilya. Baka nagsimula na, gumalaw. Naiintindihan ko, gagawin ko na ngayon. Gusto kong bumili ng bahay para tirahan ng aking lola sa tuhod. Ano, gusto niyang bumili ng bilya? Kailangan kong mabilis. Sabihin sa binibini, nang mabilis hanggat maaari, masecure ang Jiangnan 1. Jiangnan 0.1. Desidido akong makuha ito. Sino ang maglalakas loob na makipagkumpetensya sa akin para sa Jiangnan 0.1? Kukunin ko ang kanilang buhay. Sinabi na ni Little Uncle, bilisan mo at pumunta ka bilhin ang Jiangnan now. Lau, ikaw, mabilis kang makipag-ugnayan sa real estate developer sa Shangjing. Real estate developer. Alam ko kung anong magandang regalo ang ibibigay sa master bilang isang magandang regalo. Lolo, huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang mga miyembro ng pamilya Hua na pumunta agad sa Shangjing. Basta't ibigay mo ang utos, tiyak na sa Shangjing. Makukuha natin ang pinakamagandang ari-arian. Mabuti. Ito ay tila hindi ang bahay na una nating nakita. Maaaring nagkamali? Aheng, ito ay tila hindi ang gusto nating bilhin na bahay. Wang Dashaw, itong bahay, nahanap mo ba ito? Hindi ko alam. Sinunod ko ang numero ng telepono na ibinigay sa akin ng aking lolo. Ito ay dapat na Jiangnan 0.1 courtyard. Paano tayo napunta sa General's Mansion? Little Uncle, ikaw, sandali lang, tatawag ako. Itong bahay mukhang napakamahal. Pero tayo, mayroon lang. 1.2 bilyon. Paano kung umalis na tayo? Lola sa tuhod. Hindi naman masama. Maniniwala ka ba na ang mansyon ng general na ito, pagkatapos ng mahigit 100 taon, napakaganda pa rin ng pagkakaalaga, walang nagbago? Lola, Lola, ang bahay na ito tayo. Ang matandang ito ay siguradong may-ari ng mansyon, di ba? Paano mo nalaman na ako ang may-ari ng mansyon na ito? Mula pa noong panahon ng aking lolo sa tuhod, kami na ang mga tagapangasiwa ng mansyon na ito. Siya ang nag-utos sa amin. Kung may dumating na isang banal na matanda, kilalanin siya bilang ang amo. Ang mansyon na ito ay kanyang tahanan. Imposible. Ang taunang kita ng mansyon na ito ay 100 milyon. Si Presidente Liu, isang matalas na negosyante. Paano niya ito ibebenta? Maganda ang patio na ito. Kahit hindi kasing ganda ng isang prinsipeng mansyon, gusto ko ito, ang inyong lola. Mabuti. Ito na. ay nako. Lola, nahumaling siya rito. Wala tayong ganyang pera. Ang bahay na ito ay nabayaran na. Ako lang ay isang tagapangasiwa rito. Maaari na kayong lumipat at yon na. Sino? Ang sobrang mapagbigay? Aking mga minamahal na apo, nakita nyo ba? Ito ang halaga ng pagsama sa inyong ninuno. Ganoon lang, 10 bilyong ari-arian. Ito ang halaga ng pagsama sa inyong ninuno. Sabihin mo sa batang iyon na bumili ng bahay para sa akin, yang maliit na gago. Sabihin mong bumalik siya rito ngayon din. Hua, Oy, Master Hua. Gusto kong makita ng Grandmaster. mabuti. Junior Jeng. Narinig mo iyon, di ba? Sabi ng master, gusto niyang makita tayong dalawa. Narinig kita. Mahusay. Pangalawa, maghanda ng pribadong eroplano. Kami ni Junior Jeng ay babalik sa Shangjing nang magkasama. Lolo, iyong kalusugan ngayon. Hindi ka talaga pwedeng lumipad. Tama na. Ang nalaglag na dahon ay bumabalik sa ugat nito. Kahit na nasa huling bahagi na ako ng aking buhay, luluhod ako sa harap ng aking master. Sa kanya, yuyuko, at tutuparin ko ang aking tungkulin bilang anak. Mabuting lolo, aayusin ko ito agad. Bababa si Lord Hua. Ikaw, mabilis na ipaalam sa 3 pamilya. Maghanda upang salubungin siya sa airport. Oo. Darating. Mr. Zing, nandito ka. Mr. Hua, nandito ka. Mr. Hua, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Kaya ito ang sikat na, Elder Hua. Hoy, mukhang nandito rin si Mr. Zing. Mr. Hua, naririnig mo ba ako? Dalhin mo ako sa master. Baka dapat muna nating siyang dalhin sa ospital. Tingnan mo ang kanyang kalagayan ngayon. Huwag muna pumunta sa ospital. Si Mr. Hua ay naghihintay para lang makita ang master. Hayaan muna natin siyang makita ang master, okay? Siya.
Ipagkalat ang balita. Linisin ang daan para ihatid si Mr. Hua pauwi. Kuya, nasa bahay ni Master tayo. Nandito na tayo. Tulungan mo akong tumayo. Hoy, aray, lolo, manatili kang nakaupo. Huwag kang pumunta kay Master. Gagapang ako papunta kay Master kung kailangan. Ginoong Hua? Sandali lang. Tawagan ko ang anak ko. Sino yan? Kumusta? Shiwan, bumangon ka na ngayon din. May sasabihin si tatay sa iyo. Baliw ka ba? Tumatawag sa gitna ng gabi? Bumaba ka na ngayon. Mayroon tayong importanteng bisita. Ano? Importanteng bisita? Tingnan ko kung sino itong walang kwenta. Guro! Guro! Kami to. Huwag gumalaw. Umurong kayong lahat. Ah, kayo pala. 2 tampalasan. Guro, pasensya na. Nakabalik na kami. Sa wakas, nakita na namin kayo, Guro. Pasensya na. Hindi ko madala lahat ng kuya. Pabalik sa inyo. Pagkatapos ng maraming taon mula noong bigla tayong naghiwalay, halos hindi ka na makakapit. Pinahiya mo ako. Sige, tumayo ka. Hey, tingnan mo. Si Master Hua at Master Zing ay naging itim ang buhok. Itim ang buhok mo. Itim din ang sayo. Sa ganitong paraan, maaari mong pahabain ang iyong buhay ng 30 taon. Salamat, Master. Tayo. Pero hindi ako makatulog ng maayos sa hating gabi. Hoy, ang ulo mo. Ang mga dakilang bagay ng mundo, pagkatapos ng mahabang pagkakaisa, ay maghihiwalay. Pagkatapos ng mahabang paghihiwalay, ay magkakaisa. Ngayon ang mga dagat ay payapa, at ang mga ilog ay malinaw. Ang bansa ay payapa, at ligtas. Dapat ko ring tamasahin ang pinakamataas na kaligayahan ng mundong ito. Master, kaya mong tumayo ng tuwid para sa isa pang 100 taon. Kapag tumatanda ang tao, kahit gaano kataas ang kanilang espiritu, dapat nilang tanggapin ang pagtanda. Apo, itong setro ay nasa iyong pangangalaga mula ngayon. Lola, Ako, si Yunshu, ay may kahalili. Ha. Pagbati, binatang guro.